El Filibusterismo, Kabanata 28, Pagkatakot. Nalathala ang nagkatotoong hula ni Bensaib sa pampublikong pahayagang El Grito na mapapabilang ang pag-aaral sa kapuluan ng Pilipinas. Ang balitang pagkuha sa mga paskin sa mga pintuan ng pamantasan ay labis na ikinatakot ng mga inchik at maging ng general. Gayon din ang mga praile na madalas nagtutungo sa tindahan ni Quiroga ay hindi rin nagsipunta. Sinawing palad naman si Quiroga dahil sa napataong natanggap niya ang kanyang bagong bahay. Nagtungo ito sa tahanan ni Simon sa pag-aakalang iyon na ang takdang oras para gamitin ang mga armas na ipinatago nito sa kanyang bodega. Ngunit hindi nais makipagkita ni Simon sa kahit kanino man. Sunod naman nitong tinungo ang bahay ni Don Custodio upang itanong kung dapat ba niyang balutihan ang kanyang tindahan. Subalit tulad ni Simon ay ayaw din nitong makipagkita sa kahit na kanino. Napagdesisyonan na lamang nito na tumuloy sa bahay ni Bensaib upang rito ay makibalita. Dinatnan niya si Bensaib na nakabaluti mula ulo hanggang paa at may 2 revolver na nakapatong sa papel bilang pabigat. Nagmamadali naman itong umuwi, humiga at nagdahilang may sakit. Patuloy ang pagkalat ng balita na magtutulong-tulong ang mga mag-aaral at mga tulisan. Kumalat din ang mga usapan na nagtungo ang mga mag-aaral sa Malacanang upang ipahayag ang kanilang pagkamakakastila. Ipinarating ni Padre Erine kay Kapitan Tiago na may ilang naguudyok sa general na barilin ang ilang kabataan upang mabigyan ng aral ang mga binata. Ang pagkadakip kay Basilio at ang pagkahalughog sa mga aklat at papel nito ay naging dahilan ng lalong pagkalubha ni Kapitan Tiago. Dahil sa maling akala ay samut-saring patayan ang nangyari. Sinasabing marami ang pinaghihinalaan at pinagkamalan. Nagkaroon ng mga usapin kung sino ang may kagagawan ng pagkalat ng mga paskin. Tinukoy ng platero na si Padre Salve ang may kagagawan nito. At para naman sa iba ay si Quiroga ang tunay na may gawa. Kinabukasan, sa paglalakad ni Bensaib sa Luneta, ay may natagpuan itong isang bangkay ng babae. Talasalitaan, nalathala, nabalita, paskin, sulat na tumutuligsa sa pamahalaan, praile, pari, armas, sandata, gamit sa pakikipagdigma, bodega, lugar na imbakan, baluti, saklob, balot, revolver, uri ng baril, nagpalubha, nagpalala, samut-sari, iba-iba, labis-labis.